Good day class, so this will be your plate 4.1 empennage. So this time we will be doing vertical stabilizer, rudder, and then the trim tabs. Okay, so let's start. Okay, so first thing na gagawin natin is to make the vertical stabilizer. So gagawa tayo ng sketch dun sa may fuselage natin sa dulong part. So, lagyan lang natin siya ng measurement and then gawin natin siyang construction line. Yan. Okay. So, yan. Gawin natin construction line. Then, gawa tayo ng arc and then i-mirror natin. So, dito yon. Yan. So, for your reference, ito yung complete measurement. Yan. Ayusin lang natin. And then, yung radius nito is 215. And then, dito naman sa dulong part is 30.298. Yan. So, mapapansin nyo na yung arc na ginawa natin is naka-construction line wherein meron solid na rectangle na nasa labas. So, yung arc is just a guide para mamaya dun sa pag-extrude natin. For the extrusion part, click nyo yung arc na ang radius is 215 and then yung rectangle na nasa labas and then extrude nyo siya ng 10.737 mm. Ayan. So dito guys, mapapansin nyo na meron na tayong pinaka-block ng pwede nating pagkukitan ng ating vertical stabilizer. So, siya ay block kung nasa right view, pero kung nasa top view siya, yung side niya is merong shape which is galing naman dun sa arc na ginawa natin. So, dito ay i-use lang natin yung gilid ng arc. So, mapapansin nyo guys na yung arc is naging straight line. So, dahil yon sa way natin ng paggamit sa faces. Kung mapapansin nyo, parang nasa right view yung ating sketch. So dito ay sundan nyo lamang yung paglalagay ko ng dimension. And then right after matapos tayo dyan is mag-extrude cut na tayo. Ayan, so ito na yung ating initial design para sa vertical stabilizer. And then dito is mag-extrude cut na tayo. So sa pag-extrude cut guys is select nyo yung mga sides na nasa outer nung ating vertical stabilizer. So lahat ng area na nasa outside ng shape ng vertical stabilizer. And then click nyo yung symmetric and then remove. Okay? So ito na yung initial design ng vertical stabilizer. And then hindi pa yan natatapos, meron pa yan. So, edit ulit natin yung sketch. So, ang purpose naman is para mailagay natin yung mga accessories na nandoon sa vertical stabilizer. Okay, so modify lang natin ng konti yung drawing. Okay, so for your reference, ito yung mga sukat na gagamitin nyo doon. Yan, so makikita nyo naman. And then
Yan, may mga angle yan guys. No? So as long as masatisfy nyo yung mga measurement is makakatulad nyo yung model na ginawa ko. Yan. So dito is tinitiyan ko lang yung mga measurement kung malinaw ba. And then dito sa baba guys, meron yung angle ano. So yun ay 116.131. Ayan. So dito naman is gagawa tayo ng anti-collision light or flashing beacon. So gawa lang tayo ng circle dun sa part na yon. And then, so maliit lang na circle yan. So may measurement naman yan. And then, next is magkikreate tayo ulit ng another circle. And then, create tayo ng plane sa taas. Ayan, so dito is na-loft ko na yung circle. So maliit lang yun guys, para siyang base lang. So dito is gumagawa na ako ng plane. So naka-base yan dun sa face ng circle. And then i-use lang natin yung mga circle na nandiyan dyan. And then i-offset natin ng konti. Ayan. So ang purpose niyan guys is para maging medyo cone yung shape ng ating beacon light. Yung beacon light or flashing beacon. Ayan, so dito naman guys is lalagyan lang natin siya ng chamfer. So yung chamfer natin is mamanual din natin. So gawa lang tayo dito ng right triangle. And then pati dun sa kabila, and then extrude remove natin. Ayan. So, ganito ang gagawin natin guys. So, para siyang may curve. Yan. Wait lang. Select natin na maayos. Ayan. So, ganito magiging itsura nun. So, tingnan natin yung reference measurement natin. Ayan. So, dito, i-hide muna natin yung mga sketches natin para mas makita natin yung drawing or yung model. So dito is hanapin natin mismo yung reference na drawing natin kung do sa may beacon ano. Yan, so highlight nyo lang guys yung face after extrusion. So dito kasi ay nakapag-extrude na ako. Ngayon hinahanap ko kung nasan yung drawing ko. So isang technique na ginagawa ko guys is kapag na-highlight ko yung halimbawa yung line na to, lalabas dito sa gilid yung drawing before mag-extrude. Lalagyan lang natin siya ng annotation para maging reference nyo sa inyong pagmamodel. Ayan, so ito na yung mga reference measurement, and then ganito naman ang itsura niya kapag i-extrude nyo. So mapapansin nyo na dalawa lang yung sinelect ko, and then in-extrude ko siya, extrude remove ng 0.7 mm. Yan. So ang sunod naman natin gagawin is
yung fillet. So, okay, next. So, ang gagawin naman natin is yung pinakalagay ng antena. So, represent lang natin siya dito as a box. And then, ang gagawin natin is extrude lang natin. So, ito yung mga measurement na gagamitin nyo. And then, extrude natin siya. Yan. So, ito yung measurement ulit. And then, ang gagawin lang natin is ulitin lang ulit natin siya dun sa kabila. So, before that pala is lagyan muna natin siya dito ng chamfer. Okay, ang sunod natin gagawin is yung kabitan noong pinaka-rudder. So, siya yung mga hinges. Yan. So, ito yung mga measurement guys na gagamitin nyo. So, ayusin ko lang ang pagkakalagay. Ayan, so after nyo matapos yung pagdodrawing ay extrude nyo siya ng 0.158 and then next is lagyan natin siya ng fillets. So make sure na nakasymmetric yung pag-extrude nyo para nasa gitna. Yan, so lagyan nyo lang siya ng fillet and then lagyan natin siya ng pinaka holes sa taas. Ayan, so yung hinge natin guys is merong pinaka shaft na nakalagay doon, wherein representation niya dito is yung hole, ano. So bago natin ilagay yung circle na yan dyan is kailangan niya ng guidelines or yung guide point kung saan ba yung center niya. So para magawa natin yon ng maayos, so since naka-angle yung ating figure, kailangan yung ilalagay natin na guideline is nakaparallel diyan sa
angle ng vertical stabilizer natin. So, dito is ni-use ko yung isang line and then in-offset ko. So, offset siya ng 0.19. So, guys, yan yung nasa middle, kung mapapansin nyo, nasa plane 3 yan. So, yung plane 3 ko ay naka-base naman kay right plane. Okay? So, yung intersection line natin, kung saan siya nag-intersect, is dun tayo mag-create ng drawing. So, ibig sabihin, yun yung pinaka-center niya. So, create tayo ng circle dun sa taas at sa baba, and then i-loft remove natin siya. Ayan. So, tapos na tayo dun sa vertical stabilizer. Yun namang rudder ang gagawin natin ngayon. So, magmo-model muna tayo nung pinaka skeletal body ng rudder. So, parang katulad dati yung sa airfoil, Pero this time is gagawa tayo ng sarili nating shape. So, yung shape na gagawin natin is naka-base doon sa naunang model natin ng arc na naka-construction line. So, dito is iso-solid line na natin siya. Okay? So, ito yung mga measurement na gagamitin natin. Ayan. So, medyo ayusin ko lang ng ayos para madali nyo masundan. Ayan. So, yung sketch to natin is nandoon kay plane 2. And then, same measurement lang din ang gagamitin natin dun sa arc. Pero, siya naman is medyo malayo or may distansya sa pagitan ng dalawang drawing. So, kung mapapansin nyo, hindi siya pantay. So, kung nasa top view, ang distance nilang dalawa. Ayan. So, kunin natin ang kanilang dimension. So, 2.886 mm. Okay. So, next is, after na makapag-create tayo ng drawing, so makapapansin nyo, siya ay naka-angle. So, magkaiba yung kanilang placement. So, ilo-loft na natin sila. So, select nyo muna yung sketch 1 natin, and then bago yung sketch 2. Okay, so magiging ganyan yung tsura niya. So, next na gagawin natin, or yung ginawa ko, is nilagay ko muna siya sa assembly studio. And then, gumamit ako ng use context para madali kong matrace yung distance sa pagitan ng mga hinges. Okay? So, wait, papakita ko sa inyo.
Ayan, so dito guys, after na makuha ko yung layout, is in-offset ko siya ng 0.03. So, makikita nyo, nagkaroon ng sunod na line. And then, yung mga naging reference line natin na layout is construction line ko na lang. So, yung offset line naman is gagawin lang natin siyang solid line and then automatic mag-extrude na siya. Kasi kanina ay nakapag-extrude na tayo. So, dito is after ng extrusion is isa-select naman natin or magki-create naman tayo ng drawing para dun sa mga hinges. Ayan, so ito yung mga reference measurement na gagamitin nyo. So, ayusin ko lang yung annotation. So, mukhang hindi okay dito. So, gagawa ko ng reference line. So, punta dun sa may part ng sa fillet. Ano? Ayan, so dito, use natin siya. And then, create tayo ng horizontal line. Ayan, so naka-horizontal na yan. And then, ayusin natin yung annotation niya.
Ayan, so after nyo makapag-drawing is extrude nyo. Extrude remove. So, symmetric ulit. And then, dapat magiging ganito yung itsura niyan. Okay? Sunod naman is gagawa tayo nung pinaka-shop ulit. So, katulad lang ulit nung kanina. Ayan, so check lang natin. So, sakto naman. Sakto yung 3 hinges. Okay, so after na extrusion is yan, so check natin and then makikita naman natin na pantay sila. And then ang next na gagawin natin is yung pinaka lower part ng ating rudder. Okay, so ito guys yung step by step paano nyo gagawin yung lower part ng rudder. Yan. So, first thing is create muna kayo ng plane. So, ito yung measurement. And then, sunod is mag-sketch kayo ng arc ulit. So, same shape. But, yung pinaka-chord length niya or yung distance niya is magkaiba. Medyo mas mahaba. Okay? Sunod is ilo-loft nyo siya. So, magiging ganito yung tsura. And then, ang sunod naman is magkikreate tayo ng sketch sa labas tapos extrude natin. So again, ito ulit yung mga measurement. Okay, so ayusin ko lang ng konti. Ayan. So dito is na-extrude remove ko na siya na naka-symmetric or symmetric. Yan. Okay. Sunod is i-fillet natin yung mga part kasama yung sa may hinge. Yan. And then yung sa taas na part. Okay. Ayan. So next ang gagawin natin dito is yung sa pag-create ng trim tab. So same na diskarte ang ginawa ko dito katulad ng sa horizontal stabilizer. So dito in-extrude ko muna yung pinaka-tab, extrude remove, and then nag-create ako ng pinaka-drawing ko sa baba. And then
ikakopy ko lang yung Part Studio na yan, and then opposite naman yung extrude ko, yung malaking rudder naman. Okay, so lalagyan ko pa din siya ng drawing gaya nito. Okay, so ang purpose dyan sana is para dun sa animation ng trim tab, pero hindi naman natin siya mapapagalaw ng maayos dahil ang pag-animate is naka-based doon sa 90 at 90 degrees angle. Ayan is naka-angle siya or naka-different angle siya, kaya hindi ma-animate ng maayos. Pero na-animate pa din naman, hindi nga lang ganong kaganda. Okay, sunod ang gagawin natin is yung pinaka navigation light sa taas. Yan. So, ang itsura ng navigation light is ito. And then sa actual naman, ang itsura niya ay yun. Okay? So, yung kulay red dyan is yung anti-collision light or yung beacon light. And then meron makikita kayong antenna. And then, yan. Ito yung pinaka navigation light natin. Yan. So, first thing na gagawin nyo is magkikreate kayo ng plane na naka-base kay top plane. So, ang distance niya ay 10.626. Okay, so mapapapunta nyo ang plane nyo dun sa taas. Yan. And then, next naman is mag-sketch tayo. Yan. So, wait lang. Naglalag. So, plane 9. So, ito yon. Sketch 9 pala. Sorry. So, ang distance nito guys from dun sa gilid is 3.069. So, itop view ko lang. Yan. And then, ito naman yung mga measurement niya. So, ito. So, wait lang. Gawa lang ako ng construction line dito sa taas. Punta dito. Okay. So, are, ang distance niya is ito. And then, annotate din natin to. Isang to. Okay. Oops. Yan. Oops, nawala. Yan. Okay. So, pag nagawa nyo to, so ito yung may mga given angle din. Oops, yan. Kapag nagawa nyo to, is i-mirror nyo lang para mag-create naman tong yung kabilang side. Okay? So, sunod natin, is i-extrude natin yan. Extrude natin sa direction pababa. So, makikita nyo ito. So, meron tayong 0.45 mm. Sunod is cha-chamfer natin yung taas at saka baba. Yan. Okay. So, ito yon. Yung mga sides lang. Kasama pala to. Yan. Okay. Sunod is aray. Kasama din to. So, i-chamfer din natin to ng 0.05. Yan. So, tapos na ang inyong rudder. Tapos, meron na din tayo kaninang nagawa na trim tab. So, kapag dinala natin siya sa assembly, so, magiging itsura niya na is ganito. So, kayo nang bahala maglagay ng kulay. Okay? So, yung kanina sinasabi kong pangit ang animation guys is yan. Katulad nito. Yan o. So,
okay lang naman na naka-fix to. Pwede ding nag-animate. So, kung gagamitin nyo yung fasten-mate, hindi siya gagalaw. Okay. So, yan. Dito guys, mapapansin nyo yan, oh. Hindi siya ma-animate ng maayos. Okay. Yan. So, good luck sa inyong plate 4.1. Ang sunod nating plate is yung propeller dito sa unahan. And then, siguro isasabay na natin yung sa power plant kung kakayanin pa ng oras. Okay? So, yun. Thank you guys and good luck sa inyong plate 4.1. Message lang kayo if you have any question or clarification about dito sa tutorial. Okay, thank you. Bye-bye.